Repentance. Ano nga bang ibig sabihin ng tunay na pagsisisi? Marami sa atin talamak na nating naririnig o nasasabi yung salitang sorry na minsan ito na nga ay nagiging lisensya para gumawa tayo ng mali laban sa ibang tao. In the Bible, repentance is more than just saying sorry to the Lord. It is changing your ways and changing your direction. Ganyan ang nangyari kay Zacchaeus. Tignan natin kung paano binago ng Panginoon ang isang taong makasalanan na tulad ng taong ito, kinaayawan ng marami, pero inayos ng Diyos ang kanyang buhay at nagsisi ng lubusan sa kanyang kasalanan. Samahan niyo po ako. Actually, pagkatapos pagalingin ni Jesus si Bartimaeus, yung bulag, sa kwento natin last time, ang sumunod na nangyari sa Jericho ay nakatagpo naman niya si Zacchaeus. Sabi ng Bible, Jesus was just passing through. Dadaan lang talaga siya dito bago sila pumunta ng Jerusalem. Pero sa kanyang pagdaan dito, nagbago siya ng buhay ng dalawang tao na ito. In verse 2, a man was there by the name of Zacchaeus. He was a chief tax collector and was wealthy. Notice the word chief tax collector, tapos wealthy. Ang trabaho ni Zacchaeus ay bossing ng mga maniningil ng mga buwis. At dahil maraming pera, alam natin na marami sa kanila kurakot. Ang masakit pa nito, nagtatrabaho sila sa mga Roman government, kaya galit na galit yung mga Israelites sa kanila. Tinataklo sila, rejected sila, pangit ng reputation nila. Pero mayaman sila, mali-maleta ang pera nila. Lalo na yung Jericho, it was a center for business. Mainlad yung city na yan. At dahil marami diyang nagbi-business, syempre matik, mas mataas yung tax. At ito yung nangyari sa verse 3. He wanted to see who Jesus was, but because he was short, pandak siya, he could not see over the crowd. Gusto niyang makita si Jesus, kaso pandak siya. It was a picture ng humankind that we have fallen short of the glory of God. Katulad ni Zacchaeus, pandak din tayo. Makasalanan tayo, hindi tayo umabot sa pamantayan ng Diyos. Ang daming tao, hindi siya makasingit, ayaw siyang pasingitin ng mga tao. Ang daming hadlang, nandun yung kanyang physical limitation, yung social rejection, at yung personal reputation niya hindi maganda. Kaya ang sabi sa verse 4, so he ran ahead and climbed a sycamore fig tree to see him, since Jesus was coming that way. Pansinin niyo yung sinabi ng verse, he ran and he climbed. Ang isang mayamang tao noon, hindi tumatakbo publicly at hindi siya umaakyat lalo ng puno. Ang mga lalaki kasi noon, sa culture nila, nakasuot ng mahabang robe, lalo na kung mayaman ka. Pag pinapakita mo yung paa mo, medyo shameful yon, yung legs mo, nakakahiya yun para sa kanila. Kaya yung mga taong may dangal, yung mga taong mayayaman, hindi yan tumatakbo publicly. Kaya naalala niyo yung kwento ng The Prodigal Son, yung tatay tumakbo papunta dun sa kanyang bunsong anak na naglayas. Kahiya-hiya yun para sa mga taong nasa paligid. Na wala na siyang pakialam sa iisipin ng mga tao, tumakbo siya. Marahil pinagtatawanan siya ng marami kasi pandak, tapos tumatakbo siya. Ang yaman-yaman ng tao na to, tapos umakyat pa sa puno. But Zacchaeus was very desperate to see Jesus. Alam ba yung sycamore fig tree na inakyat niya? Yung bunga ng puno na yun, pagkain ng mga mahihirap. Hindi kasi nila masyadong gusto yung lasa nun. Kaya ang symbolism nun, isang taong mayaman, umakyat sa isang puno na pang mahirap, talagang hinahumble daw niya yung kanyang sarili. Siguro, matagal nang gustong magbago ni Zacchaeus ng kanyang buhay pero di niya alam paano magsisimula. At ang tanging nasa isip niya, gusto kong makita at makatagpo si Jesus. The first step sa paglapit sa Panginoon is to humble yourself, to lay down your pride, at aminin mo sa Panginoon na kailangan mo siya. Ang sabi sa verse 5, when Jesus reached the spot, he looked up and said to him, Zacchaeus, come down immediately. I must stay at your house today. Hala, nagulat siya. Tinawag siya sa pangalan niya. Alam ni Jesus yung pangalan ko. Kilala siya ng Panginoon. Very personal yung approach ni Jesus sa kanya. Sabi pa ni Jesus, I must stay at your house. Tara mag-fellowship tayong dalawa. So makikita natin dito na talagang gustong-gustong abutin ng Panginoon itong si Zacchaeus. Hindi basta bumisita, kundi mamalagi doon sa tahanan na yon. Walang pakialam si Jesus sasabihin ng iba, gusto niyang maligtas ang tao na ito. And in verse 6, so he came down at once
and welcomed him gladly. Walang hesitation, bumaba siya sa puno. Excited siya, guys. Gustong-gusto niyang makasama ang Panginoon. Dali-dali siya mula dun sa taas ng puno. Bumaba siya, inumble daw niyang tuluyan ng kanyang sarili at sinama niya si Jesus sa kanyang bahay. And in verse 7, the Bible says, all the people saw this and began to matter. He has gone to be the guest of a sinner. Malaking issue sa kanila to, yung pakikisama kay Zacchaeus, yung chief tax collector. Yung mga tao nakikita yung kanyang nakaraan, pero ang Panginoon nakikita ang kanyang hinaharap. And in verse 8, the Bible says, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, look, Lord, here and now, I give half of my possessions to the poor. Ibibigay ko sa kanila yung kalahati ng yaman ko sa lahat ng mahihirap. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. So inamin niya yung kasalanan niya. Bibigay ko yung kalahati ng yaman ko, babayaran ko lahat ng dinaya ko. Kasi sa Exodus 22 verse 1, ang sabi ng Bible, yung batas noon, pag nagnakaw ka ng tupa, babayaran mo ng 4 times. Inaamin talaga ni Zacchaeus na talagang nagnakaw siya intentionally sa mga tao, na nangurakot siya at ibabalik niya ito ng 4 na beses, willing siyang pagbayaran yung kanyang kasalanan. Because salvation produces transformation. And in verse 9, Jesus said to him, today, salvation has come to this house because this man too is a son of Abraham. The Bible says, today, salvation and son of Abraham. Anong ginawa ng Panginoon? Niligtas siya ng Diyos nung araw din na yon, at hindi lang siya niligtas ng Panginoon, ni-restore ng Diyos yung kanyang identity. Israelite ka. Ikaw ay kasama sa covenant na ginawa ng Panginoon sa ama mong si Abraham at nais ka rin niyang pagpalain. Nung araw na yon, naranasan ni Zacchaeus ang napakatinding transformation ng Diyos sa buhay niya nung siya ay nagsisi at sumampalataya. And in verse 10, the Bible says, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Hindi lang para hanapin, kundi para iligtas ang mga nawawala. Makikita natin sa buhay ni Zacchaeus kung ano ang ibig sabihin ng tunay na repentance o pagsisisi. Ano nga ba ito? Number 1, ang tunay na pagsisisi ay ang pagbabago ng isip. The change of mind. Galing ang repentance sa Greek word na metanoia, na ang ibig sabihin ay pagbabago ng isip, puso, at ng direksyon mo sa buhay. Si Zacchaeus ay may trabaho. Si Zacchaeus ay mayaman. Pero willing siyang talikuran ang lahat ng yon upang sumunod at sumampalataya sa kanyang Panginoon. Ang tunay na pagsisisi ay pagsasantabi ng iyong sarili, pagtalikod sa kasalanan at pagharap sa Panginoon. Hindi lang siya basta nalungkot. Hindi lang siya basta na feel bad o nag-sorry. He changed his ways. Ito yung tinatawag nating metanoia, a change of mind. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi ay ang paglapit sa Diyos ng buong puso. Tumakbo si Zacchaeus, dali-dali papunta sa Panginoon, at nung tinawag siya ng Panginoon, dali-dali din siya bumaba mula dun sa puno. Kahit pandak siya at maraming sinasabi ang mga tao sa kanya. Marahil pinagtatawanan siya sa pag-akit at pagbaba niya ng puno. Pero wala siyang pakialam. Gusto kong ilapit ang buhay ko sa Panginoon. Alam mo kapatid, kaibigan, you come as you are sa Diyos. You're broken, lumapit ka sa Panginoon. You're in pain, lumapit ka sa Panginoon. You're victorious, lumapit ka sa Panginoon. Ang Diyos ay kayang magbago ng buhay ng isang tao. Yan ang tunay na repentance, change of mind, at ang paglapit ng puso mo sa Diyos. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi ay ang pagtanggap kay Jesus sa iyong buhay. Kaakibat ng pagsisisi ay ang pagsampalataya mo kay Kristo. Nagmadali siyang bumaba, tinanggap niya yung imbitasyon ni Jesus sa kanyang buhay
at sa kanyang bahay. Pinapasok niya ang Panginoon doon sa isang private na lugar ng buhay niya, doon sa bahay na meron siya, at hinayaan niyang magsalita ang Panginoon. At sa bawat salita na sinasabi ng Panginoong Hesus, pinapakinggan niya ito, pinagkatiwalaan niya ito, sinampalatayanan niya ito, at ito'y nagresulta ng pagsisisi ng kasalanan, pagtalikod sa kasalanan, at pagbabago ng kanyang buhay. Tinanggap niya si Jesus ng buong puso sa kanyang buhay. Nagkaroon ng matinding transformation. Dahil ang tunay na repentance, number 4, ay ang pagtalikod sa buhay ng kasalanan. Nag-decide si Zacchaeus na bayaran ang kanyang mga nagawan ng kasalanan, talikuran ang kanyang mga pamamaraan. Nakita ni Zacchaeus na ang tunay na ibig sabihin ng buhay ay hindi sa mga bagay na kanyang nakamit at napagtagumpayan, kung hindi sa Panginoon na nagbigay ng lahat. Dahil ang isang tao na tunay na nagsisi at sumampalataya sa Panginoon, hindi lang basta magkakaroon ng change of mind, ng change of heart, ng change of direction, kundi magkakaroon siya ng change of desire na sumunod sa nais ng Panginoon para sa buhay niya. Magkakaroon ng bunga ang iyong pagsunod sa Panginoon. Magpo-produce ng good works ang salvation na binigay sa iyo ng Panginoong Hesus. Ito yung sinabi ng Ephesians 2:10 that you are a masterpiece created to do good works in Christ Jesus. Hindi madali ang desisyon na ito para sa kanya. Pero para kay Zacchaeus, nung nakatagpo niya si Kristo, nakita niya that Jesus is the way, the truth, and the life. Sabi ng Luke 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save those who are lost." Are you lost? Are you broken? Are you in pain? Marami kang mga bagay na nagawa sa buhay mo na hindi nakakalugod sa Panginoon. Come to the Lord as you are. He wants to save and change your life. Mga kapatid, ang tunay na pagsisisi, ang tunay na repentance ay nagbubunga ng bagong buhay, ng kapatawaran, at ng kaligtasan. At ito po ang buhay ni Zacchaeus. May the Lord bless all of you, and may His word be a challenge sa bawat isa sa atin. Mga Kristiyano, let us reach souls for Jesus. At kung ikaw ay hindi pa tunay na tumatanggap sa Panginoon, kayang-kayang baguhin ni Kristo ang iyong buhay. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, at sumampalataya ka kay Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Ingat po kayong lahat, and please subscribe to our channel.